Magandang araw sa iyo, Tito Makoy. Itago niyo po ako sa pangalang Suzanne. Nakilala ko si Franco dahil sa kaibigan kong si Beth sa isang hangout dito sa Manila. Dumating si Beth kasama ang kanyang syota at kasama nila si Franco dahil nga iririto nila sa akin. Ang gwapo niya, Tito Makoy. Aaminin ko na na-love at first sight ako sa kanya. Matipuno ang kanyang katawan, defined ang kanyang mga muscle at napaka-gentleman. Halos himatayin ako nang makipagkamay siya sa akin. Alam niyo po, buong gabing iyon na nasa bar at magkatabi kami, hindi ko talaga mapigilang mag-imagine. Sana maging jowa ko ito. Ay, Tito Makoy, ang gwapo talaga. Sana manligaw siya sa akin at hindi siya mahihirapan. Gagawin ko ang lahat na pag-aalaga para hindi siya manakaw sa akin ng ibang babae. Dumating nga ang araw, Tito Makoy, nanligaw talaga itong si Franco. Kaya feeling ko, Tito Makoy, ang ganda-ganda ko talaga. Sa totoo lang, Tito Makoy, maganda naman talaga ako at matangkad. Naging candidate rin ako ng ilang beauty pageant. Kaso nga lang, Tito Makoy, wala akong napanalunan ni isa man lang sa lahat ng mga sinalihan ko. Kahit, Tito Makoy, Miss Friendship, hindi ko yan nakuha. Subalit, Tito Makoy, maganda ako. Basta, maganda ako, Tito Makoy. Maganda, maganda, maganda. Tito Makoy, bagamat inlababo ako kay Franco, may pakipot pa ng kaunti. Alam niyo na po, dalagang Pilipina. Isang tala na kay ganda, kung tanawin ay nakaliligaya. May ningning na tangi at dakila ang pakaganda. Oh, laban ka pa dyan, Tito Makoy. Maganda talaga ako, Tito Makoy, at Pilipina. Sa madaling salita, Tito Makoy, sinagot ko nga itong si Franco. Naging kaming dalawa. Maligaya, masaya, para akong lumilipad sa alapaap kapag lumalakad kaming dalawa, nakaakbay siya sa akin. Nung ipakilala ko si Franco sa iba pang mga kaibigan ko, inggit na inggit ang mga broha, Tito Makoy. Kasi ang gwapo raw ng BF ko, aagawin nila sa akin. Tumigil kayo dyan kung ayaw niyong magilitan ng liig. Ito naman, Tito Makoy, ang madalas na tumatawang sagot ko sa kanila. Subalit, Tito Makoy, sa gitna ng aking pagiging masaya sa aming relasyon ni Franco, meron akong napapansin na kakaiba sa kanya. Kasi, Tito Makoy, 4 na buwan na kaming magsyuta. Virgin pa rin ako sa kanya. Sa kabila ng madalas na paglabas-labas namin, hindi man lang ito nagtatangkang magyaya sa akin para sa pribadong oras sa isang pribadong lugar para sa aming dalawa bilang magkasintahan. Tito Makoy, tuloy pumasok sa isip ko na hindi ba ako kaakit-akit? Hindi ako pinagnanasahan ng aking boyfriend? Yan ang mga tanong na pumapasok sa isipan ko, Tito Makoy. Tinatanong ko ang sarili ko. Ngunit sa ibang banda naman, inisip ko na lang na baka sadyang mataas ang tingin sa akin itong boyfriend ko, kaya ganoon na lang ang kanyang pag-iingat sa akin. At naisip ko rin, Tito Makoy, na baka bigla na lang isang araw mag-propose siya sa akin ng kasal. At pagkatapos ng kasal, saka na lang lulusob ang bandido sa kuta ng mga diwata. Minsan nagtanong sa akin si Beth kung kumusta daw kaming dalawa ni Franco. Halos, Tito Makoy, sabihin ko kay Beth na mahina ng kaunti ang kanyang manok. Mahinang mang-shuffle kasi hindi pa nga nakaka-shuffle hanggang ngayon. Kaso, Tito Makoy, nahihiya naman akong sabihin ito sa kaibigan ko kahit na pabiro lang. Yun ang totoo, kahit pa may pagkadismaya rin ako ng kaunti. Isang araw, nagpasama sa akin ang aking pinsan. Meron siyang pinuntahan. Pagkatapos ng lakad naming dalawa, niyaya niya akong pumasok sa Starbucks kasi pareho na kami nagugutom.
Nung araw na yun, Tito Makoy, nagkataong maraming customer ang nasa loob ng Starbucks. Tanging ang nasa may kanto ang bakante. Umupo kami rito kasi wala na ngang ibang bakante. Yung lahat na mesang nasa may katabi ng salamin, punong-puno ito ng mga customer. Sa aming kinauupuan, Tito Makoy, natanaw ko si Franco paparating. Papadaan siya sa may Starbucks. Lalo kong pinwesto ang sarili ko na hindi niya makita pagdaan niya sa Starbucks. Kasi Tito Makoy, naglalakad siya may kasamang lalaki. Ang kasama niya ay kagaya niya rin, gwapong-gwapo at maskulado. Alam mo Tito Makoy, kahit na mainit ang kapeng iniinom ko, biglang nanlamig ang pakiramdam ko. Kasi Tito Makoy, akbay-akbay ni Franco ang lalaking kasama niya habang naglalakad sila hanggang sa dumaan sila sa may Starbucks. Sigurado ako Tito Makoy, hindi niya ako nakita sa loob ng Starbucks. Alam niyo po sa nangyaring ito, nawalang bigla ang aking gutom na nararamdaman. Nanginginig ako Tito Makoy na hindi ko namamalayan. Ngayon, malinaw na sa akin ang lahat. Kaya pala ilang buwan na kaming magsyota, virgin pa rin ako sa kanya. Hindi man lang niya ako niyayaya para sa pribadong oras sa isang pribadong lugar naming dalawa. Kasi Tito Makoy, bading si Franco. Bading Tito Makoy, bading ang syota ko. Nung oras na iyon, biglang nagtataka ang pinsan ko kung bakit raw. Bigla na lang akong tumahimik at nagbago rin ang aking mukha. Sinabi ko na lang Tito Makoy na biglang sumama ang aking pakiramdam. Kinagabihan, pag uwi ko sa bahay namin, tumatawag sa akin si Franco. Hindi ko Tito Makoy sinasagot ang kanyang mga tawag. Maraming tawag, maraming pagtatangkang tumawag ito, ngunit lahat iyon dinedma ko talaga. Maging ang mga message niya sa text at sa messenger, hindi ko rin sinasagot. Ilang araw na ganoon ang kanyang ginagawa, tumatawag sa akin ang tumatawag, ngunit hindi ko ito sinasagot. Ngunit noong huli, napilitan na rin akong sumagot sa kanya sa message lang sa messenger. Dito Tito Makoy, hindi na ako nakapagpigil. Sinabi ko na talaga sa kanya na wag na siyang tatawag sa akin at wag na siyang makikipagkita pa sa akin. Tapos na sa amin ang lahat, tapos na kaming dalawa. Nag-reply siya sa akin Tito Makoy, nagtatanong kung bakit, ano ang dahilan, ano ang nangyari, bakit. Bigla na lang na nakikipagkalas ako sa kanya. Hindi ko na Tito Makoy sinagot ang kanyang tanong na iyon sa messenger. Sa mga sumunod na araw Tito Makoy, ilang beses pa siyang sumubok. Napuntahan ako sa bahay namin para magkausap kaming dalawa at magkalinawan nga kung ano ang dahilan tungkol sa aming relasyon. Ngunit Tito Makoy, hindi ako lumalabas ng bahay, hindi ko siya hinaharap, kaya palaging hanggang doon lang siya sa gate ng bahay namin. Kasi Tito Makoy, nasusuklam ako, nasusuka. Bading pala ang boyfriend ko, kaya ilang buwan na kaming magsyota, wala pa rin ginagawang pambabastos sa akin. Yaks Tito Makoy, yaks talaga. Sa kanyang mga pagtatanong sa akin Tito Makoy sa messenger, hindi ko lang talaga masabi ang dahilan kung bakit ayoko na sa kanya. Hindi ko talaga kayang sabihin na hindi ko pinangarap ang magkaasawa ng isang baklang kagaya niya. Hanggang sa napagod itong si Franco, tumigil na sa pagme-message sa akin at tumigil na rin sa pagpunta-punta sa bahay namin. Noon lang ako Tito Makoy nakahinga ng maluwag. Noon lang ako nakahinga mula sa pagtatagong ginagawa ko sa kanya. At dahil Tito Makoy, meron talaga akong alindog, kaya mula nang kumalas ako kay Franco, hindi naglaon, nagkaroon kaagad ng nanligaw sa akin. Gwapo siya at machong-macho. Siya si Milo. Pasok na pasok siya Tito Makoy
sa tipo ko kaya hindi siya nahirapan sa panliligaw sa akin. Alam niyo po si Milo ay kabaliktaran na kabaliktaran ni Franco. Mabilis siya. Kaya noong araw na sinagot ko siya, nagkaroon kaagad kami ng intimate moment namin. Alam mo Tito Makoy, sa oras na iyon, naramdaman ko talaga ang sarili ko bilang isang ganap na babae. Minamahal ni Melo at ramdam kong buong buo ang kanyang damdamin para sa akin. Aminin natin Tito Makoy na ang sex ay isa sa pinakasimbolo at ito ang nagbibigay kulay sa relasyon ng magsyota. Para sa akin Tito Makoy, dito ko nakikita kung mahal na mahal ka ng lalaki at malakas ang kanyang pagnanasa sa iyo. Kasi nga naman Tito Makoy, paano mo sasabihin na mahal ka ng lalaki kung hindi niya magawang pagnasahan ka? Kaya ako Tito Makoy, batid na batid kong ako ang nasa isip at puso nitong si Melo. Masaya ang aming relasyon, hindi boring, hindi kagaya ng relasyon namin noon ni Franco. Na ang pakiramdam ko noon Tito Makoy, panakip butas lang ako kasi lalaki rin talaga ang gusto niya. Alam niyo po kung magkikita kami ngayon ni Franco, ipapamukha ko sa kanya na masayang masaya ako ngayon sa aking bagong relasyon. Masaya ako ngayon sa piling ni Melo, ang lalaking nagmamahal sa akin. Nung ayain ako ni Melo na mag-live-in na kami, kaagad akong pumayag Tito Makoy, wala nang pakipot pa. Subalit Tito Makoy, ang pagiging magiliw ni Melo ay sa una lang pala. Kasi makalipas ang ilang buwan, bigla na lang ang kanyang pagbabago. Naging siluso na siya. Punong-puno ng pagdududa, madalas ang aming pag-aaway at pagtatalo. Ramdam na ramdam ko Tito Makoy at kitang-kita ko na palaging mainit ang kanyang ulo. Ngunit ang mas masakit nito, natuklasan ko na ang kanyang pagseselos pala ay pantakip niya lang sa kataksilan na kanyang ginagawa. Kasi Tito Makoy, nahuli ko siyang merong kinalulukuhan, kasama niya ang kanyang kinalulukuhang babae. Nung mahuli ko siya Tito Makoy, hindi ako nag-iskandalo. Hinintay ko lang siya pag-uwi sa bahay namin. Dito ko siya kinumpronta. Alam mo Tito Makoy, kaming mga babae, natural sa amin ang nagiging hysterical sa kataksilan ng asawa, boyfriend, partner o kaya kalibin. Kasi Tito Makoy, masakit sa panig namin ang makita na ipagpalit ka sa iba. Kaya noong gabing iyon, mainit ang aming pag-aaway sa kumprontahang nagaganap sa aming dalawa ni Melo. Hanggang Tito Makoy sa sinaktan ako ni Melo. Hindi ako makalaban kasi ibang-iba siya sa pag-aaway naming iyon. Mabangis na mabangis siya Tito Makoy. Kaya Tito Makoy, ang tanging nagawa ko na lang, umiyak na lang ako dahil sa sakit ng aking nararamdaman, sakit sa emosyon at ang pisikal na pananakit na nagawa sa akin ni Melo. Ang buong inaasahan ko Tito Makoy, sa mga susunod na araw, susuyuin man lang ako ni Melo at hihingi ng tawad sa kanyang nagawang pagtataksil sa akin. Ngunit Tito Makoy, walang ganoong naganap. Sa halip, lalo pang lumala ang lamat sa aming pagsasama hanggang sa naghamon na ito Tito Makoy ng hiwalayan. Ako naman may pride ako kaya hindi ko ipagsisiksikan ang sarili ko sa kanya. Lalo pat nakita ko na ang kanyang totoong ugali. Kaya Tito Makoy ko, sa akong umalis sa bahay na aming tinitirhan, bumalik ako sa mga magulang ko. Dahil sa nangyaring iyon sa aming relasyon ni Melo, nadala ako Tito Makoy, hindi muna ako nakipagrelasyon. Itinuon ko sa ibang bagay ang oras ko, lalong-lalo na sa trabaho at sa mga sidelines na ginagawa ko sa networking. Hanggang sa hindi ko namamalayan Tito Makoy, ilang taon na rin pala ang lumipas. Ngayon, mid-30s na ako. Nalalapit na Tito Makoy ang pag-expire ng matris ko. Kailangan ko na namang magkajowa at kinakailangan ko ng mag-asawa.
Alam nyo Tito Makoy, kinukulit ko na ang mga kaibigan ko na dali-dalian nila ang paghahanap para sa akin. Maging ang pamantayan ko Tito Makoy, binabaan ko na ng kaunti. Ang sabi ko sa kanila, basta matino at hindi naman yung pangit na pangit. Kinakailangan kong kahit na papaano Tito Makoy, may itsura ng kaunti. Responsable at hindi kagaya ni Melo na mananakit sa asawa. Sa kamalasan naman, wala na silang nairerito sa akin. Lahat na raw kasi may asawa ang mga kakilala nila na pwede sanang irito sa akin kung binata pa. Ngayon Tito Makoy, aaminin ko na po sa iyo, totoong nasa panicking period na ako. Paano ito Tito Makoy? Ayokong ma-expire ang aking bahay bata na walang finished product. Ayokong maging matandang dalaga na mag-isa. Isang araw, kumain kami ng kaibigan ko sa may tabi ng Manila Bay. Naunang umalis ang kaibigan ko at ang kanyang asawa. Naiwan ako na nakaupo pa sa may lamesa. Tito Makoy, biglang dumating si Franco. Alam niyo po, nag-blush talaga ako kasi matagal na panahon na ang lumipas. Ngayon lang kami muling magkikita. Nagulat ako Tito Makoy kasi meron siyang kasamang babae at meron siyang karga-kargang bata. Ang nakakainis Tito Makoy, umupo sila sa mesang katabi ng nauupuan ko. Ngunit Tito Makoy, naunahan ko siya ng mata kaya tumalikod ako kasi nahihiya ako Tito Makoy. Hindi ko kayang humarap kay Franco. Subalit tila yata nagkamali ako sa aking iniisip na naunahan ko siya ng mata. Kasi Tito Makoy, lumapit siya sa mesa kung saan ako nakaupo at, "Susain, kumusta na?" Yan ang tawag niya sa akin Tito Makoy at pagtatanong sa akin. Tuloy hindi na ako nakapalag, ngumiti na rin ako at nakipag-usap na rin. Ang masama pa rito Tito Makoy, ipinakilala niya ako sa kanyang asawa. Yung asawa niya sa totoo lang, mabait naman. Inaaya pa nga ako nitong lumipat sa table nila para tuloy-tuloy ang aming kwentuhan. Alam mo na Tito Makoy, ayokong magmukhang tanga sa paghaharap-harap naming tatlo. Kaya nagdahilan na lang ako na kinakailangan ko nang umalis kasi meron pa akong pupuntahan. Kaya hindi na ako nagtagal Tito Makoy, umalis na rin ako doon sa lamesa. Alam niyo po habang nasa biyahe ako pauwi, hindi ko talaga maintindihan kung ano ba ang nararamdaman ko. Naiinis, nahihiya, naiinggit. Basta Tito Makoy, hindi ko maintindihan ang aking nararamdaman. Hanggang sa pagtulog ko Tito Makoy noong gabing iyon, naiisip ko rin na siguro kung naging kami ni Franco, baka ako ang may akay-akay na bata. Kaming tatlo ang masayang kumakain sa may Manila Bay. Nakakainis Tito Makoy. Mabuti pa si Franco, may anak na. Samantalang ako, heto ngayon, single, nagpapanik na baka ma-expire na ang aking bahay bata. Mali siguro ako sa aking panghuhusga sa kanya agad-agad tungkol sa kanyang pagkatao. Kaya ito ngayon, si Franco masaya, may asawa at anak. Ako Tito Makoy, wala. At ang higit talagang ikinakatakot ko ngayon kasi malapit na akong mag-40, walang syota, walang nanliligaw, walang nairerito sa akin ng aking mga kaibigan. Tito Makoy, ayokong ma-expire ang aking matris. Ayoko. Kinakailangan kong magkaroon ng syota kaagad-agad. Hindi pwede ito Tito Makoy. Hindi pwede na si Franco yung binastid ko sa pag-aakalang bading siya. May asawa at anak, masaya sa kanyang buhay. Bagamat masaya rin akong nakikita siyang ganoon, kaso ang sitwasyon Tito Makoy ang sinasabi kong hindi pwede. Hindi pwede na siya may pamilya, ako na nambastid sa kanya, tumatandang dalaga. Tito Makoy, kailangan kong makahabol, kailangan kong humabol. Alam mo Tito Makoy, kahit na
Ganito na ang edad ko, malapit nang mag-40 ngunit may asim pa naman ako Tito Makoy. Maasim na maasim pa rin. Ngunit naiinis talaga ako Tito Makoy, naiinis na nabubwisit. Hanggang dito na lang po Tito Makoy ang aking kwento. Sana piliin nyo po at basahin dito sa iyong channel. Ang nagpapanik na tagapakinig mo, Suzanne. Maraming salamat Suzanne sa pagbabahagi mo ng iyong kwento. Alam mo, yung pagbasa ko pa lang sa email, talagang hindi ko na mapigilan ang tumawa ng tumawa. Alam mo kasi Suzanne, ang problema sa iyo, sa tingin ko lang base na rin dito sa pagkikwento mo, masyado kang judgmental at conclusive. Kasi nakita mo lang si Franco na merong akbay-akbay na lalaki, nabuo na kaagad sa isipan mo na bading siya. Hindi mo ba alam na maraming lalaking ganoon talaga ang kanilang estilo sa kaibigan, naglalakad, yung mahilig mga akbay sa kaibigan kahit na pareho sila lalaki. Merong mga ganoong lalaki ngunit hindi naman sila bading. Ako mismo na experience ko yan noong college kami. Meron akong kaibigan ko talagang mahilig siyang mga akbay. Yun ang kanyang estilo kahit na sinong kasama niya na kaibigang lalaki, naglalakad kayo niyan, nakaakbay yan. Maging sa school campus nga noon, kung magkasama kaming naglalakad, nagkikwentuhan, nakaakbay talaga yan sa akin. Ngunit hindi naman siya bading. Yun ang problema, yun ang pagkakamali mo. Hinusgahan mo kaagad si Franco dahil sa nakita mong akbay-akbay niya ang kanyang kaibigan na gwapo rin. Ngayon, masaya na siya sa kanyang buhay, may pamilya, may anak. Ikaw ngayon, nagpapanik kasi malapit nang ma-expire ang bahay bata. Ngunit huwag kang mawala ng pag-asa. Tuloy-tuloy lang ang buhay, tuloy-tuloy ang paghihintay. Darating at darating sa iyo ang para sa iyo talaga. Maraming salamat muli sa pagbabahagi mo ng iyong napakasaya at nakakaaliw na kwento. Ngayon mga kaibigan, sa ating shoutout, iisa lang ang nagpapa-shoutout doon sa sinusundang upload nito. Shoutout kay Janjin Cabali. Maraming salamat Janjin sa tuloy-tuloy na pakikinig at sa suporta sa ating samahan sa ating channel. Si Adon Vlogs naman, ang kanyang comment, sana raw magkita kami. Siguro dyan sa UAE. Alam mo Adon Vlogs dyan sa UAE, minsan bumabiyahe ako dyan ngunit sa may Abu Dhabi, hindi sa may Dubai. Maraming salamat sa tuloy-tuloy na suporta at pakikinig. At ngayon sa ating mga hinahanapan ng forever, ang Team A ngayon ang ating isa-shoutout. Ang naghahanap ng forever, isa-shoutout natin, Alvin Kalalang, shoutout sa iyo. Dominador Patawaran, shoutout sa iyo. Paulo Laison, shoutout sa iyo. Faustino Fabro, shoutout sa iyo. At Jason Hanson, shoutout sa iyo. Yung 5 pangalan na yan na binanggit ko para sa mga bagong nakikinig sa atin, naghahanap sila ng forever. At sa inyong lahat mga kaibigan na walang sawang nakikinig at walang sawa sa paghihintay ng sunod na upload ko. Ngayon nga pala, pasensya na kayo, medyo natatagalan bago ako maka-upload ng sumunod na kwento kasi busy talaga si Tito Marcos. Maraming salamat sa tuloy-tuloy na suporta at pakikinig dito sa ating kwentuhan. Ang tanging masasabi ko lang talaga at ang tanging maibibigay ko sa inyo ay ang aking taos-pusong pasasalamat at siyempre ang aking hangarin na sana palagi kayong ligtas at sumainyo ang biyaya galing sa itaas. Maraming salamat po. Sa muli sa mga nais na magpa-shoutout, i-comment po sa pinakahuling upload at sa mga nais namang magpadala ng kanilang kwento, ipadala sa aking email titomarcos@yahoo.com. Maraming salamat po.